ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang lumilipas ang bawat oras, unti-unti ring nagiging mas kritikal ang kalagayan ni Jasmine. Sa loob ng malamlam na silid ng ospital, makikita ang batang si Jasmine na nakahiga sa kama. Mahina ang kanyang paghinga, halos hindi na gumagalaw ang kanyang mga kamay. Ang ilaw sa kwarto ay maputla at tahimik, parang sumasalamin sa bigat ng laban na kinakaharap ng kanilang pamilya. Sa gilid ng kama ay nakaupo si Marge, ang ina ni Jasmine. Halos hindi na maipinta ang pagod at lungkot sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng anak, parang umaasa na sa simpleng paghawak na iyon, maibabalik niya ang lakas ang buhay ng batang matagal na niyang ipinaglalaban. Habang nakatitig si Marge kay Jasmine, bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng sakripisyong ginawa niya bilang isang ina. Sa kanyang pakiramdam tila siya lamang ang kumikilos. Siya lamang ang gumagawa ng paraan upang mabuhay si Jasmine. Bawat bayarin sa ospital. Bawat gabing wala siyang tulog. Bawat sandaling kailangan niyang manatiling matatag para sa anak. Sa bawat araw na lumilipas pakiramdam ni Marge, ay siya lamang ang nagdadala ng buong bigat ng laban na ito. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal para kay Jasmine. Ngunit kasabay nito unti-unti ring napupuno ng sama ng loob. Sama ng loob laban sa kanyang asawa, si Paulo. Sa kabilang banda ng lungsod, si Paulo ay nasa opisina ng kanilang kumpanya. Nakaupo siya sa harap ng mga dokumento sa gitna ng mga pulong at pilit niyang pinipigilan ang sarili na mawala ng pag-asa. Hindi niya ginusto na iwan si Jasmine sa ospital. Ngunit bilang ama at bilang isa sa mga responsable sa operasyon ng kanilang kumpanya, alam niyang kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kailangan niyang kumilos upang matustusan ang napakalaking gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Sa loob-loob ni Paulo ay may mabigat na laban. Sa isang banda gusto niyang manatili sa tabi ni Jasmine. Hawakan ang kamay nito. Bantayan ang bawat paghinga hanggang sa gumaling ang kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda alam niyang kung hindi siya kikilos upang mapanatiling matatag ang kanilang kabuhayan, mas lalo lamang malalagay sa panganib ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Habang tahimik na nakaupo si Paulo sa kanyang opisina, hindi niya maiwasang balikan ang mga salitang ibinato sa kanya ni Marge noong huli silang nagkita sa ospital. Ang malamig na titig ni Marge. Ang mga salitang puno ng galit. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isipan. Para kay Marge, tila wala siyang pakialam sa kalagayan ni Jasmine dahil madalas siyang wala sa ospital. Ngunit ang hindi alam ni Marge, bawat segundo na lumilipas na malayo si Paulo sa kanyang anak ay parang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang puso. Ang bawat tawag mula sa ospital ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Dahil sa bawat pagring ng telepono natatakot siyang makarinig ng masamang balita tungkol kay Jasmine. Samantala may isa pang taong tahimik na gumagalaw sa anino ng mga pangyayaring ito. Ito ay si T. Isang babaeng matagal nang nagdadala ng sugat mula sa kanyang nakaraan. Sa panlabas maayos at matatag ang kanyang anyo. Ngunit sa loob ng kanyang puso may galit. May sakit. Sugat na hindi pa kailanman tuluyang naghihilom. Noong bata pa lamang si Thea, isang menor de edad na walang kalaban-laban, ipinagkanulo siya ng sarili niyang ama. Sa halip na protektahan siya, ipinagbayad siya nito kay M. Lorenzo. At sa madilim na gabing iyon, isang gabing hindi kailanman makakalimutan ni Thea, si M. Lorenzo ang naging dahilan ng pinakamalalim na trauma sa kanyang buhay. Sa murang edad ni Thea, ninakaw ang kanyang inosenteng pagkatao. Iniwan siyang may sugat-sugat na hanggang ngayon ay patuloy niyang dinadala. Ang mga alaala ng nangyari kay Thea ay parang aninong palaging sumusunod sa kanya. Kahit gaano niya subukang kalimutan ang nakaraan, may mga sandaling bumabalik ito ng napakalinaw. Ang amoy ng silid. Ang malamig na boses ni M. Lorenzo. At ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Lahat ng iyon nananatiling nakaukit sa kanyang alaala. Ngunit sa paglipas ng mga taon ang sakit na iyon ay nagbago. Unti-unti itong napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na lamang biktima ng nakaraan si Thea. Sa kanyang isip na buo ang isang plano. Isang plano na matagal niyang inihanda. Ngayon, si Thea ay bumabalik sa mundong pinagmulan ng kanyang sakit.
Alam niyang si Lorenzo ay may koneksyon sa kumpanya ng mga Torcampo. At iyon ang magiging daan upang makapasok muli siya sa kumpanyang iyon. Ngunit ang tunay niyang layunin ay hindi lamang makabalik sa kumpanya. Mas mahalaga sa kanya ang isang bagay. Ang muling makalapit kay Paulo. Si Paulo ay isang taong may mahalagang lugar sa puso ni Tia, kahit pa ang damdaming iyon ay puno ng komplikasyon. Sa nakaraan nagkaroon sila ng koneksyon na hindi kailanman tuluyang nawala sa alaala ni Tia. Ngunit ngayon ang pagbabalik ni Tia ay hindi lamang tungkol sa damdamin. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang planong maaaring magbago sa buhay ng maraming tao. Habang papalapit si Tia sa gusali ng kumpanya ng mga Torcampo, nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa kanyang mga mata makikita ang halo ng takot, galit at determinasyon. Alam niyang sa pagbabalik niya sa lugar na iyon, muli niyang haharapin ang mga taong may kinalaman sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, handa na siya. Sa kabilang panig ng lungsod, patuloy na nakaupo si Marge sa tabi ng kama ni Jasmine. Sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pagod, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pagmamahal bilang isang ina. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa pintuan ng silid. Parang umaasa. Napapasok si Paulo anumang sandali. Ngunit sa bawat minutong lumilipas na wala ang kanyang asawa. Lalo lamang tumitindi ang sakit. At galit na nararamdaman niya. Hindi alam ni Marge na sa parehong sandali si Paulo ay nakaupo sa kanyang opisina, hawak ang telepono. Ilang ulit na niyang tinatawagan ang ospital upang malaman ang kalagayan ni Jasmine. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti na siyang nawawala sa puso ng sarili niyang pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tia ay patuloy na lumalapit sa layuning matagal na niyang inihanda. Ang kanyang pagbabalik ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ang simula ng isang serye ng mga pangyayaring magbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago. Maglalantad ng mga sugat na pilit tinatakpan ng panahon. At magtutulak kina Marge, Paulo, Tia, at maging kay Jasmine. Naharapin ang kanilang pinakamalalim na damdamin. At ang mga desisyong maaaring tuluyang magbago sa kanilang kapalaran. Nakaupo pa rin si Marge sa tabi ng kama ni Jasmine. Hindi niya binitiwan ang kamay ng anak. Kahit nanlalambot na ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig na ang kanyang mga braso, hindi siya bumibitaw. Tinititigan niya ang mukha ni Jasmine. Maputla. Tahimik. Halos walang galaw. Sa bawat tunog ng makinang nakakabit sa katawan ng bata, ang mabagal na bip-bip-bip, lalo lamang sumisikip ang dibdib ni Marge. Biglang gumalaw ng bahagya ang mga daliri ni Jasmine. Napasinghap si Marge. Jasmine, anak, naririnig mo ba si Mama? Mahina ngunit desperadong bulong ni Marge. Lumapit siya ng kaunti sa mukha ng bata, parang umaasang bubukas ang mga mata nito anumang sandali. Ngunit matapos ang ilang segundo bumalik muli ang katahimikan. Walang sagot. Unti-unting napapikit si Marge at isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang doktor. "Yes, Marge," maingat na sabi ng doktor. Mabilis na tumayo si Marge. "Dok, kumusta na ang anak ko? May pagbabago ba?" Sandaling tumahimik ang doktor bago sumagot. "Patuloy pa rin naming ginagawa ang lahat para kay Jasmine. Pero kailangan nating maging handa dahil critical pa rin ang kanyang kondisyon." Parang bumigat ang buong mundo sa mga balikat ni Marge. Hindi siya sumagot. Tumingin lamang siya muli kay Jasmine at mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Paulo sa kanyang opisina, ngunit malinaw na wala ang kanyang isip sa mga papel na nasa harap niya. Nakatitig siya sa telepono. Tahimik. Parang may hinihintay. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang tinawagan ang ospital. "Hello, ako po si Paulo. Ama ni Jasmine. May balita na po ba tungkol sa kalagayan niya?" Tahimik siyang nakinig sa kabilang linya. Habang nakikinig, unti-unting nagiging mabigat ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Napahawak siya sa kanyang noo. Pagod, takot, at guilt. "Jasmine," mahina niyang bulong.
Sa kanyang isipan, paulit-ulit bumabalik ang mukha ni Marge, ang galit sa kanyang mga mata ang malamig na boses nito. Hindi ka kailanman nandyan kapag kailangan ka ng anak mo. Masakit ang mga salitang iyon. Dahil kahit alam ni Paulo na ginagawa niya ang lahat para sa pamilya, ramdam niyang unti-unting nawawala ang tiwala ni Marge sa kanya. At marahil pati ang pagmamahal nito. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, biglang kumatok ang sekretarya. Sir Paulo, may bisita po kayo. Bahagyang nagulat si Paulo. Sa oras na ito? Opo. Sinabi niyang mahalaga raw po ang pag-usapan. Huminga ng malalim si Paulo. Sige, papasukin mo. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang bumukas ang pintuan. At doon pumasok si T. Tumigil ang mundo ni Paulo. Hindi siya agad nakapagsalita. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Bulong niya. Tumayo si Paulo mula sa kanyang upuan. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Tia. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Ilang taon na ang lumipas mula nang huli nilang makita ang isa't isa. Ngunit ngayon narito siya. Sa harap mismo ni Paulo. Matagal na, Paulo, mahinahong sabi ni Tia. Tahimik ang opisina. Ang hangin ay tila mabigat sa mga alaala ng nakaraan. Hindi ko inaasahan na makikita kitang muli, sabi ni Paulo, halatang naguguluhan. Sandaling tumingin si Tia sa paligid ng opisina. Ito ang kumpanyang matagal niyang gustong balikan. Ito rin ang kumpanyang konektado kay M. Lorenzo. At ngayon narito na siya. Mas malapit na sa katotohanan. Mas malapit na sa paghihiganti. Ngunit nang muli siyang tumingin kay Paulo, may kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Isang damdaming pilit niyang kinokontrol. Hindi rin ito inaasahan ng marami, sagot ni Tia. Pero may dahilan kung bakit ako bumalik. Bahagyang kumunot ang noo ni Paulo. Anong dahilan? Sandaling tumahimik si Tia. Sa kanyang isipan, mabilis na dumaan ang mga alaala ng nakaraan. Ang madilim na silid. Ang malamig na boses ni M. Lorenzo. Ang gabing nagbago sa kanyang buhay. At ngayon, malapit na siyang makaharap muli ang mga taong may kinalaman sa lahat ng iyon. Muli niyang tiningnan si Paulo. Gusto kong magtrabaho dito, sabi ni Tia. Lalong nagulat si Paulo. Dito sa kumpanya? Sagot ni T. Hindi alam ni Paulo kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam na sa likod ng simpleng kahilingang iyon, may nakatagong plano si Tia. Isang planong hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi sa buhay ni na Paulo, Marge, at maging ng batang si Jasmine. At habang nagsisimula ang muling pagkikita ni na Paulo at Tia sa opisina. Sa ospital naman, biglang nag-iba ang tunog ng makinang nakakabit kay Jasmine. Mas mabilis. Mas malakas. Napalingon si Marge. Doktor. Doktor. Nagsimulang tumakbo papasok ang mga nurse sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Marge sa tabi ng kama ng kanyang anak, takot na takot nanginginig, halos mawala ng lakas. Habang sa kabilang panig ng lungsod, hindi pa alam ni Paulo na sa mismong sandaling iyon. Ang buhay ng kanyang anak na si Jasmine ay muling nasa bingit ng panganib.